Kung ikaw ay nangangailangan ng tax identification number pero hindi alam ang proseso kung paano kumuha, or di kaya hindi natin alam paano gamitin ang ORUS, or nakukonfuse tayo aling BIR form dapat ang gamitin or saang RDO tayo dapat mag-apply. So sa video na ito, pag-usapan natin para alam nyo kung paano kumuha ng tax identification number. Shoutout po sa ating channel member sa pagtanong at pag-suggest ng topic. Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano kumuha ng tax identification number at maiwasan ang mga common mistakes sa pag-a-apply. Itong video ay para sa iyo kung ikaw ay isang first-time employee, job applicant being asked for a TIN, freelancer or self-employed individual, or someone na hindi alam kung may TIN na. So itong video ay hindi para sa iyo kung meron na po kayong registered business at kailangan po ng advanced tax planning, or di kaya ay naghahanap po ng corporate topics. Itong video po ay para sa mga beginners na hindi alam po ang proseso or step-by-step process ng pag-apply ng tax identification number. Una at isa sa importanteng alam natin dapat na allowed lang po tayo ng isang tax identification number or TIN during our lifetime. Tandaan natin na ang pag-apply po ng pangalawang TIN ay illegal at meron pong mabigat na penalty. Kaya siguraduhin po natin na pag mag-apply po tayo ng tax identification number ay wala po tayong existing na TIN. Kung nakapagtrabaho ka na po noon bilang isang empleyado, posible po na meron ka ng existing na TIN. Pwede mong i-check or verify gamit ang BIR's Online Registration and Update System o mas kilala na ORUS. Pwede rin pong pumunta sa Revenue District Office or RDO. Hanapin niyo po ang Officer of the Day upang magpatulong. Emphasize ko lang po na siguraduhin po natin na wala tayong existing na TIN kasi bawal po na meron po tayong multiple tax identification number. Sa step ng pag-a-apply, marami po ang nakukonfuse dito, which is ano po dapat ang categories natin based sa purpose natin sa pag-apply ng tax identification number. Ang individual categories po natin ay una, isang empleyado for local employment purposes. Second ay for self-employment or as a freelancer. Pangatlo, kung tayo po ay currently unemployed or gagamit ng TIN para sa one-time transaction. Importante po na alam natin ang category natin based sa purpose natin sa pag-apply ng tax identification number dahil ito ang magsasabi kung anong BIR form ang gagamitin natin sa application. So ito po ang simple breakdown na kung anong BIR form dapat ang gagamitin natin. For employees, particularly yung mga natanggap na po sa trabaho, gagamit po tayo ng BIR form 1902. For self-employment or freelance na work, BIR form 1901 naman po. While for unemployed or di kaya, currently nag-a-apply pa lamang ng trabaho at hindi pa officially na-hire at para sa mga kailangan makipag-transact sa government office para sa one-time transaction, gumamit naman po tayo ng form 1904. Tandaan po natin na ang paggamit po ng maling BIR form ay yun po ang sanhi upang ma-reject ang ating application. Sa kasalukuyan, gumagamit po ang BIR ng Online Registration and Update System or mas kilala na ORUS. Ang application ng Tax Identification Number or TIN ay pwede via online gamit ang ORUS. Possible din po ang walk-in application sa mga RDO lalo na kung offline po ang ORUS or depende po sa sitwasyon nyo. Sa mga employees naman po, may mga companies po na nag-a-assist sa TIN application ng mga empleyado nila. Pero wag po tayo mag-assume. Tanungin po natin ang HR kung meron. Reminders po na magtanong po tayo at i-confirm kung may assistance po ang HR or ang company natin sa pag-apply ng tax identification number. Otherwise, pwede po tayong mag-apply through ORUS or walk-in transaction sa RDO. So at the minimum, ang kailangan nating mga dokumento sa pag-apply ng tax identification number ay una ay government-issued ID tulad ng national ID, passport, or driver's license. Ang point po ay dapat ang ID presented ay nagpapakita ng pangalan, address at birthday. Maghanda din po tayo ng isang photocopy ng government ID kung manual application. Selfie naman po na hawak ang ID kung online application. Pangalawa ay duly accomplished BIR form in 2 copies for manual filers. And supporting documents tulad ng employment contract from employer para sa mga employees. Marriage contract for married female applicants
or for one-time transaction applicants tulad ng extrajudicial settlement of the estate or affidavit of self-adjudication. Nagre-require din po ang RDO ng proof of address tulad ng barangay certificate or sedula kung ang presented ID po natin ay wala pong address. Reminders po na from RDO to RDO, pwede pong mag-slightly bago ang mga requirements or magdagdag po sila for confirmation purposes. Pero yung mga nabanggit ko po ay ang mga basic requirements. Once approved na po ang ating application, doon na po i-issue ang ating tax identification number at ating ID. So isulat po natin, itago at wag po nating iwala. Importanteng malaman na, ulitin ko lang po, ang tax identification number po natin ay panghabang buhay na po. Kung online po tayo nag-process, meron po tayong 3 working days na pag-aantay. Depende na lang po kung may delays sa bulk ng transaction ng Revenue District Office. Pag-usapan naman natin ang mga common mistakes upang ma-avoid natin pag nag-a-apply tayo ng tax identification number. Emphasize ko lang po na isang tax identification number lang po ang pwede per tao. So, pinagbabawal po at may criminal liability rin po kung meron po tayong multiple tax identification number. Kung hindi po tayo sigurado, pwede tayo mag-verify gamit si Chatbot Revi, ORUS, or sa RDO. Very strict po ang BIR with regards to the application ng tax identification number kung anong BIR form dapat ang gagamitin. Alamin po natin ang category natin as applicant based po sa purpose natin. Siguraduhin din po natin na tama ang Revenue District Office na pinagsubmitan ng ating application kung walk-in po yan or online. Pwede nating i-check sa directory ng BIR kung saang RDO po tayo dapat. Sa mga empleyado, ang RDO nila ay kung saan located ang pinagtatrabahuan, while for one-time taxpayers ay residence naman po. And para sa ating mga first-time employees, particularly pag natanggap na po tayo sa trabaho, huwag po tayo mag-assume na sila po or yung company natin ang mag-a-apply ng tax identification number para sa atin. Ugaliin po natin magtanong or i-confirm kung silang na nga ba or tayo ang mag-a-apply ng TIN. Always confirm kung sila ang magpa-process or kayo po. Para naman po sa may mga existing tax identification number at may issue po tayo or katanungan, pwede po tayong magtanong sa Revenue District Office. Hanapin po natin ang Officer of the Day. Pwede rin po tayo mag-update ng registration using Online Registration and Update System or ORUS. Gumamit po tayo ng S1905. Make sure po na updated ang ating registration, particularly kung balak po natin mag-apply ng Digital TIN ID in terms po sa pangalan, marital status, email address, and others. Kung tayo naman po ay self-employed or may freelance na work at kaka-register lang po natin sa BIR, ang next step po natin ay business registration, application ng books of accounts, and pagpili po ng tax types. And that's it. So kung nakatulong po itong video na ito at nakarating ka sa portion na ito, please give it a thumbs up and consider nyo po mag-subscribe and mag-join ng ating channel membership. Ang mga members ay may access sa members-only videos and priority sa pagsagot ng mga tax-related questions po nila. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.